iba naman tayo, short review lang about this microbike MX250. Bago pong release ito guys ng microbike. So kita nyo naman, maganda yung decals nya, talagang pasok sa paningin. So unahin natin guys yung gulong. So ang gulong nya guys, ang size is 110 by 100 by 18. So talagang napakaganda guys na pang trail. Talagang naka-design ito guys sa mga kabundukan, kasi tignan nyo naman, oh, naka-rimlock na siya. So ang kagandahan ng rimlock, kahit na-flat ang yung gulong sa bundok, pwede mo pa rin siyang i-travel kahit flat yan. So yan ang kagandahan ng may rimlock, both rear and front. At saka punta naman tayo dito sa caliper nya. So ang caliper nya dito sa likod, naka dual piston na siya, unlike sa mga iba naka single. Pero para sa akin mas maganda itong dual piston. Yan. Saka yung tambutso nya guys, oh, naka open pipe na yan. Ay yung tunog niyan maganda. So pandarin mo nga para iparinig natin yung tunog. So yan yung tunog niya guys, hindi masakit sa tainga. Okay, shoot. So yan. So mayroon na rin siyang apakan ng angkas. Pwede mo rin siyang tanggalin kung mag-isa ka lang na akyat sa mga bundok. Yan. So ingat-ingat lang sa mga angkas kasi nandito yung tambutso niya. Mainit po to, baka mahawakan mapapaso. Pero mayroon naman to guys, carrier niya. Pwede mo siyang tanggalin kung gusto mo. Pati itong lagyan ng plate number pwede ring tanggalin. Nasa sayo kung anong pasok sa paningin mo. Saka dito naman tayo sa front tire nya. So front tire is 80 by 100 by 21. Kaya malapad siya guys. Maganda. Naka-rimlock din. Saka itong motor na to guys is road legal siya kasi meron siyang papers. Unlike ng production, wala siyang papel. So trail bike lang, pang motocross yan, pang bundok lang talaga. Pero ito, maski saan mo ipunta, pwedeng pwede yan. So ngayon punta naman tayo dito sa ground clearance nya. So hindi naman masyadong mataas, mga katamtaman lang yung taas nya. Pwedeng pwede siya sa kabundukan talaga na kahit mabato pwede. Sa kabukiran na may matataas na pilapil, yan okay, pasok na pasok. Tsaka meron siyang secondary air injection. So yan. So maganda. Ayos na ayos. Ito kung hindi nyo alam kung ano tong secondary air injection, search na lang kayo sa Google yan. Yan siya, oh. Unlike sa mga iba, wala siyang ganyan. So kung gusto nyong malaman kung ano ang gamit nito, search na lang kayo sa Google. Saka yung fork natin, yan, oh. So mataba guys. Saka naka-inverted na siya, inverted fork. Yan. Ang kagandahan ng fork na upside down, maganda kasi yung bouncing niya when it comes sa mga hard terrain, ganyan, yung mga babato. Yan. Ano pa ba? Saka yung handlebars niya is chrome na siya, oh. Pasok sa paningin mo. At saka yung balance niya maganda guys. Yan, hindi yung naka-bend dito.
Parang kung lang, diretso lang. May konting bend dito. Tsaka kung gusto mong mas maganda o mas matibay, lagyan mo siya dito ng cross member. Tapos lagyan mo ng handlebar pad. Yan. So, nasa sa iyo guys. Kung ano yung gusto mong idagdag sa motor na to. Yan, pero para sa akin, kahit ganyan na, talagang magandang i-trail. So, alam naman natin guys na kapag trail bike, pwede mo nang tanggalin tong side mirror. Tapos, ibabalik mo lang pag nasa highway ka. Hindi naman natin magagamit yan sa bundok. Baka masabit lang sa baging. So, shout out sa mga kasama natin nagti-trail. So, ito na yung trail bike na pasok sa panlasa nyo. Panlasa. Pasok sa paningin. So, yung frame niya guys is bakal din, pero hindi siya katulad ng iba na makapal yung bakal dito. Ito, magaan lang. Kasi tignan nyo guys yung bakal sa loob. Oh. Hindi porkit maliit yan is madaling masira, madaling maputol o ano whatsoever. Hindi naman basta-bastang kwan yan kasi bakal na talagang yung magaan talaga. So tulad na sinabi ko kanina, yung specification na ilalagay natin sa description sa baba mamaya para alam nyo kung ano yung ilan yung gross weight nya, yung total na bigat ng motor na to. Para sa akin, hindi naman to mabigat. Tsaka mayroon na rin siyang engine guard dito sa silong. Yan. Ano pa? So yung upuan niya guys is maganda kasi medyo parang patulis dito sa taas. Hindi masakit sa bitlog to guys. Saka yung tangke niya is 7 liters ang capacity niya. Ano pa? Ito rin sa bundok, di mo naman magagamit yung directional light, pwede mo tanggalin. Tapos pag nag-highway ka, pwede mo balik. Plug and play lang guys kasi madaling tanggalin. Yan. Nakasakit siya guys. Pwede mong bunutin, pwedeng tanggalin tornilyo dito. Tapos meron na rin siyang lagayan ng yung mga pangunahing tools na kailangan mo, pwede mo ilagay dito. Like vice grip, adjustable ring, splice, screw, etc. Yan, pwede. Ano pa? Tsaka yung kwan nga pala, yung speedometer gauge niya dito. Naka-digital na guys. Yan. Doon natin. Yan, ganyan o. So, makikita dito yung power ng battery. Saka yung takbo mo guys, kung ilan yung bilis. Yung odometer nya nandito rin. Pwede mong isit guys para alam mo kung ilang kilometro yung tinakbo mo. Yan. So yung mga hindi ko pa nabanggit guys, bahala na kayong mag-search sa Google. Kasi yun nga, quick review lang tayo. Hindi naman natin alam lahat yung kailangang dapat malaman. So yung mga ibang sinasabi ko guys, sinerch ko rin lang sa Google. Saka nga pala, meron siyang sensor dito guys. Oh. So, yan, may sensor dito. Yan, may ilaw. Oh. Pag nag-on ka ng susi, yan, nakailaw. Ano ba kasi yung gamit itong sensor na to? So itong sensor niya to guys is electrical, itong speedometer. Yan, hindi, unlike sa iba na may gear dito. Ito guys, battery operated na to na gauge, speedometer gauge. Yan. So maganda guys. So iwasan mo lang na masabit sa bagging pag trail sa bundok. So maganda. Pasok sa paningin. Yan. So ano pa bang hahanapin mo sa mga mahilig sa trail na katulad natin? Shout out sa inyo. Narito na yung dirt bike na hanap nyo. Hatid sa inyo na microbike. Yan. Hindi pa yan susubukan sa bundok. Ngayon pa lang. So kung may sakaling video tayo sa kabundukan, update ko na lang kayo. Yan. So yung rim niya may decals na rin, oh. Nilagyan na ng decals. Saka chrome to guys. Hindi po siya bakal.
chrome. Tsaka tingnan nyo guys yung swing arm nya, oh. Talagang mataba. Ayun lang yung monoshock nya, maliit lang pero okay lang yan, adjustable, naka linkage na siya, oh. Ayan, maganda. Saka yung foot peg mo, magkakalam naman natin sa dirt bike, natitwist yung pag natumba ka yan, oh, hindi siya mapuputol o mayuyupi kasi folded yan, oh. May spring siya, saka may ngipin, oh. Talagang kapit na kapit yung paa dito. So yan lang yung kunting kaalaman natin about this dirt bike by Microbike. Yan, so i-reveal pa ba natin yung price? So sa mga nagtatanong kung ilan yung price nito guys, ang price nito guys is 68,000. Yan, maraming salamat sa panonood ng ating quick review about this MX250 by Microbike. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Comment lang tayo. So yung mga di pa natin na-share na specs nito, bahala na kayong mag-search din sa Google. So yan lang yung content natin sa araw na to. Kung sakaling may video tayo na masubukan natin sa bundok na to, update ko na lang kayo guys. Yan, bagong bago. Yung piloto natin. Yan. Ganda. Okay. So maraming salamat guys. So kapag maliit ka na tao guys, na katulad ko, tignan nyo naman yung paa ko, oh. So ang height ko lang is 5'5". So talaga yung height dito na pasok 5'7", yan. So wala nang problema kahit maliit o mataas yung rider, basta subukan mo nang magmotor sa bundok, walang problema yan, kaya yan. Maganda guys, maganda, malakas, umangat yung harap. So okay, approve.